feels so real. It feels so real. It feels so great. Sobrang happy and sobrang grateful talaga ako sa feeling nito dahil talagang grabe yung blessing na binigay. Thank you so much kay Direk Lawrence sa pag-isip sa utak ng paggawa ng show nito. Ang show nito is very dear pa sa heart ko din, Bisaya. Bisaya at heart din sa mga gusto maging Bisaya. So thank you so much sa show na ito na talagang makukuhaan ko talaga ito. I will cherish forever. Gano'n lang ka-importante sa'yo na magkaroon ng Bisaya talk show? Kasi hindi naman nagkakaroon ng ganito. Sobra akong happy. Sobra talaga akong happy na magkaroon ng Bisaya because sabi ko nga kanina dito sa aming press con na let the Bisaya voice be heard. Hindi naman yun. Alam mo yung parang maintindihan nila ng ating mga kapamilya lahat dito sa Pilipinas kung ano yung mga tradisyon, kung ano yung mga culture ng mga Bisaya. At hindi kami ma-misinterpret ba kasi akala nila galit kami pero hindi naman kami galit. So, ito ay ang aim nito, ang goal nito is maintindihan ang mga Bisaya. Pero nasabi mo rin kanina, kasama din sa trailer, si Kila Kim Chu, ang dami mong naging guest ng mga Bisaya. Kamusta? Parang kakaiba rin ba sila makausap na alam mo yung Bisaya talaga yung... Alam mo, siguro sa 11 ko na-interview na Bisaya ng mga celebrity, sabi ko talaga na Bisaya pala talaga sila. Bakit? Nung una pala namin siguro mga first 3 words pa lang, comfortable na kayo. Super comfortable na usapan. Hindi na wala ka ng pressure na maramdaman. Bakit? Pag Bisaya kasi talagang alam mo para ka na nakipag-usap na mga tiyahin mo, sa kuanti mo, kasi ako yung kuanti nila. So parang talagang parang nasa bahay ka lang na para silang nag-guest na parang na-refresh lang sila, para sila nag-enjoy lang. Ano naman masasabi mo, 5 million na agad yung sa trailer pa lang? Sana maging pera yun. Di 5 billion ang trip. Super akong happy. Kasi sino ba namang mag-aksaya ng panahon na panoorin yung aming trailer doon. And sobra, ayun, talagang I owe it to my guests talaga. Dahil sa kanila, sa Bini Aya, Bini Kulit, grabe ang mga fans nila. Uy, ni Mega Kim Chu, ni Maymay, grabe ang dahil sa fans nila, grabe ang daming views na nanood sa amin sa Kuan Panuan na trailer. So thank you so much. Huwag kayong mag-alala mga Bisaya, kay bakit ma-enjoy talaga kayo sa usapan namin doon. May pressure na ba sa'yo na itong pagiging host, dapat mapatawa mo talaga lahat? May pressure ba? Salamat Lord, bakit ka lang. May pressure talaga. May pressure naman. Pero hindi mo kasi pwede pakinggan yung pressure mo. Pero dahil nga Bisaya to, nabawasan ang pressure sa aking puso. Kasi very comfortable talaga ako sa Bisaya. Pero kung Tagalog to, ang pressure siguro, hindi nyo na ako makausap ngayon. Gano'n na siguro yung mukha ko sa sobrang anxiety ko. Pero, dahil ito ay Bisaya, parang nabawas-bawasan ang pressure ko. And natulong nila Direk Lawrence, talaga sabi ko, huwag kang mag-alala, kaya man. Ginagano ako ng Direk Lawrence, so hindi na ako kinakabahan. And kung ano lang ang abutan naman itong show na ito, is mag-sorry ako kung hindi pumatok, mag-sorry din ako kasi siyempre sa in-invest nila. At kung pumatok naman, thank you Lord. Pero may season 2 na, no? Parang nag-prepare na sila sa season 2. Okay. So parang, thank you Lord, para sweldo na naman. May season 2 na, so parang na-happy ako dahil talagang magkakaroon pa. Hindi lang naman ako magkakaroon ng trabaho, kundi ang mga staff namin sa Kuan. Alright, thank you so much. Nabanggit mo kanina yung mga guests. Ikaw ba, invite mo ba si Ma'am Shikarna na isa ring Bisaya na mag-guest? Of course, naka-line up din yan sila. Isa yan sila, lahat ng mga Bisaya na celebrity, naka-line up yan sila. Kaya talagang ipupush talaga natin yun. Hindi ka ba na-pressure na sabi mo gusto mo interview si Tito Boy, King of Talk? Ano yung unang itatanong mo sa kanya pagka na-interview mo siya? Can I signing off? Sabi ko kay Tito Boy, can I signing off? Hindi, siyempre mapresyo tayo kay Tito Boy, pero siyempre kasi mayroon nga kami parang tradisyon sa mga Bisaya ba na hindi kami makabahan. Para kami at home na agad, di ba tayo mga Bisaya? Uy, kamusta naman? Parang ganun lang kami. So, I think hindi ko makabahan pag si Tito Boy na interviewin ko. Siyempre kabahan pa rin ako gilid-gilid, pero pag makomportable na kami, doon ko makikilala na kung paano maging Bisaya si Tito Boy. Kasi kilala ko si Tito Boy bilang boss kasi yan eh. Meron kang parang fast talk. Parang may fast talk ako doon. So, sobrang fast talk, hindi na maintindihan eh. Parang may fast talk ako, parang Bisaya na fast talk. O, parang segment. Very inclusive din, no? Kasi meron kayong meron din kayo subtitle. Yes. Very inclusive kasi may mga malalim na Bisaya kasi kami pinagsasabi doon. So, kailangan talaga may subtitle para yung mga makuha nila kung ano yung comedy na sinasabi namin doon at kung ano yung emosyon na sinasabi namin. Kung ano yung gusto namin ipahiwati. How about mga adapted na Bisaya?
like si Sarah Heron. Yes, Ayun walay nga, problema. si Abad. Oo, tama. I-guess din namin siya. Basta Bisaya at heart, lahat ng mga pwede natin i-guess talaga natin. Itong cameraman pwede to. Natanong mo ba si Kim Chiu tungkol sa kanyang puso ngayon, doon sa part na yan? Yun na nga talaga ang kuan. Kasi di ba parang pag ano yun. Kasi yun ang sinabi ko, di ba? Ayoko na magamitin si Miga ko Kim Chiu para dito sa promotion ko ng Kuan on One. Pero abangan nyo siya kasi ang first ever ko talaga, dahil nag-adjust talaga kami sa schedule ni Miga, sobrang busy ni Miga. Siya ang first ever guest ko at makikita nyo kung paano talaga yung puso ni Miga. Paano talaga siya doon. Na very kuan talaga siya. Pero Mary, bilang friend ni Kim, nakikita mo na yung pag maraming kinikilig sa kanila, isa ka rin ba sa mga kinikilig at pabor Kim Pao. para sa kanila ni Paolo Avellino? Of course, kinikilig naman. Ako sobrang pagkakilig sila. Di ko nga alam, Miga, grabe, ang galing mo naman na actress, Miga, no? Ako yan, parang hindi ko nakayanin yan ba? Yung mga eksena ninyo. Pero sabi ni Miga siya, syempre, si Miga kasi is a very professional at a very workaholic yun. Talagang, sa ngalan ng pamilya niya, talagang lahat gagawin niya. And yung kanyang work, yun na kasi ang hobby niya. Yun na ang kapahinga niya. So talagang grabe yung Miga ko na yan. Kahit hindi mo talaga yan siya makukuha pagtrabaho. Pero about kilig, yes, super duper kilig. Grabe ang Kim Pao ngayon eh. Nasya ka rin ba dun sa mga kissing scenes nila ni Paolo? Yun nga, ang sinabi ko nga, grabe ka Miga, ang galing mo! Gumano na ako. Ikaw ganon, Melay, may in love ka. Ay, hindi ko alam. Uy, hindi ko maisip kung ma-inlove ako. Kasi titignan ko reaction niya kung kamusta yung ka-lips to lips ko. Kung buhay pa ba to, talaga naman baka mamatay na to. Basta kung sa akin, pero sobrang grabe talaga ang kanilang tawag ang chemistry. Pero kung magiging sila bilang kaibigan ni Kim, kung magpabor ka na maging sila. Kasi ang daming nagsasabi na nagde-deny lang. Alam mo kung saan masaya si Miga ko Kim Chiu? Suportado kami, lalo na ako sa kanya dahil deserve talaga niya ang very kuan talaga yung magpapasaya sa puso niya. Kung saan siya masaya, suportahan namin siya. Diba, Bisaya kasi ganun kami. Suporta, pero hindi to the point na nangingialam. Oo. Hindi kami pwede makialam kay buhay man yan. At the end of the day, sila pa rin na magdesisyon. Kung ikaw ang magdesisyon dyan, ibabalik yan sa'yo kung mapalpak yung buhay nila. So dapat at the end of the day, kuan ka lang, suporta ka lang. And Time out muna tayo. Ayun. Sorry. Alright. Time Okay na out. din kami. Thank you so much, Tapos, Nana. Anong pwede mong ma-advise sa mga parang fellow Bisaya na gusto rin maging as sikat, as successful as you? Grabe, sikat na pala tayo. Sobrang salamat. Hindi mo pa alam na sikat ka na, Mena. Asian superstar, di ba? Sortihan lang talaga yun ba? Advice ba? Advice. Nagkadamgo. Dagang magyug kadamgot sa lahat ng mga Bisaya diyan na mga gusto talagang mangarap ba, kailangan i-make sure mo talaga sa sarili mo na tanong mo sa sarili mo kung gusto mo ba. Kasi hindi talaga basta-basta kasi ang show business. Kasi may mga time talaga na hindi para sa iyo itong project na ito, hindi para sa iyo. Kung mahina ka na nilalang, ma-hurt ka na ma-hurt, magiging ma-apektuhan pa pagkatao mo, ang pagkakilala mo sa pagkatao mo. So dapat, tanungin mo sarili mo kung gusto mo. Dahil kung gusto mo, walang makakapigil. Ma-down ka man ngayon, babangon ka ulit, gugustuhan mo ulit. Kasi, yan ay iniiwasan natin para hindi ka magkaroon ng mga anxiety, hindi ka ma-stress. Yun na naman ang ako ma-advise ko eh. Kasi ako naman, hindi ko naman din, thank you Lord dahil talagang binigay sa akin. Pero, hindi ko talaga yung alam mo yung si Lord ang nagkuhan sa akin dito, na naglagay sa akin dito. So talagang ako, sobra akong thankful. At kung ano lang hanggang ang kayanin ko, uuwi na ako ng Jinsan. Bakit ba ako magtagal dito? Melay, kumbaga isa ka sa mga lumabas sa PBB na very successful yung love life, di ba? Nagkaroon dalawang anak with Ikaw kung meron kang advice sa kaibigan mong si Kim sa love life, ano yung advice mo? Ang advice ko sa kay Miga is ipagpatuloy lang niya ang pagiging Kim Chiu niya. Kasi iba kasi magmahal si Miga ko eh, si Miga Kim Chiu. Grabe talaga yung magmahal, talagang all out talaga yan siya. So ipagpatuloy lang niya ang pagiging, wag siyang mapagod magmahal. Yan ang masabi pa sa kanya. Kasi ang pagmamahal naman is hindi mo naman dapat yan kinukuha sinusukat. Binibigay mo lang yan kasi nung binigay mo, masaya ka nung binigay mo. So dapat masaya ka pag binibigay mo ang pagmamahal. Kailan na mag-showbiz yung mga kids? Ito nga sila tanong nga sa amin kay mag-showbiz na sabihin nila baka piling mo kami mag-asawa kung hindi namin gusto mag-showbiz. kasi kami reality strikes na kami. Ang mga anak namin ginawa namin. For me lang to ha, hindi to para sa ibang tao. Ginawa namin anak namin. They're very precious ang mga anak. Mahal na mahal namin. Kayo naman siguro kung may anak kayo, mahal na mahal nyo, di ba? Pero kami para sa amin, hindi naman namin
ipututuro ang anak namin, tuturo ka namin, mag-showbiz ka. Hindi namin itutulak kasi sabi ni Jason nga, hihintayin mo na marunong na siyang magdesisyon sa sarili niya at gusto talaga niyang mag-showbiz. Saka mo suportahan. Hindi yung, ngayon parang di pa nga niya alam paano, anong kakainin nga eh. Kung ano nga kakainin, ano bang kakainin, egg ba? Or kung ano bang kakainin, chicken. Kasi doon parang di na sila marunong magdesisyon pa sa sarili. Kung gusto na talaga niya, doon mo sila suportahan para hindi dumating yung point na magkaroon sila ng parang anxiety dahil hindi ko pala gusto to, hahanapin ko ang sarili ko. Kasi mahal namin ang sobrang mga anak namin. Gusto namin maayos yung kanilang buhay na gusto talaga nila, yung tinatahak nila. Pero ano parents sila mag-going bulilit? Ako, kung gusto ng mga anak ko, okay. Pero sa ngayon siguro, kailangan mag-aral muna sila. Kung ano mga... Hindi ba sila in-affaran sa Going Bulilit? Ang dami mga audition, di ba? Actually, may na mga nagme-message sa amin na mag-audition, mga anak namin. Pero kami kasi mag-asawa, sabi namin, magkakaroon ka pa ng responsibilidad dyan. Kami pa naman, pag responsibilidad sabihin, pupuntahan talaga namin, hindi ka pwede mag-absent dyan. So kami, hindi natin mabibigay ang everyday ng anak natin. At hindi natin pwede din i-take risk yung kids ng anak natin. So, tayo naman ang kaya naman hanap buhay ang anak natin. Pinaka-last straw na siguro talaga yung pinaka-last yung wala na talaga siguro kayong makain. Yun doon na talaga na. Yung anak na yung ano, sige na, kaya na natin. Ikaw lang yung may opportunity. Pero kung kaya nyo pa naman. Kaya namin at kakayanin namin. Ba't namin, anak namin yan, precious yan sa amin, the best yan binigay sa amin.